every individual nga nagatuo kang Kristo, we are called to make disciples. Kabahin kita sa mga magtutuo ni Kristo, therefore we are commanded to make disciples. I would like to start this message with a question na nagaingon diha. As followers of Christ, do we intentionally cultivate faithful disciple? Musulti ko sa inyo nga niining 2026 nag-start ta sa year nga naatay ginatawag og core contact time. Ang makarelate niini kadtong members sa CMT, ang mga project staff na sa ato ang church project, and also ang youth ministry partners nga ato ang gi-install last year. Naa sila'y kanang D-group usab, D-group. And for us to multiply even better, kinahanglan nga magsugod kita sa workforce nato sulod sa simbahan. Pero wala ka na siya nakalimit sa ato lang, kundi sa atong tanan. But what I am trying to say is we are designed or we are called intentionally to cultivate faithful disciples. Ang desire sa church this 1 year is mahimo kita nga mga sumusunod ni Kristo nga transform individual nga nagapakita og care sa church o sa iyahang community. Now, ang pangutana, kitang tanan nga naa karon diri bilang mga sumusunod ni Kristo, do we intentionally cultivate faithful disciples? Sa atong pagdawat kang Jesus, naa ba tay gihimo nga magdisipulo tag mga tawo nga ato silang dalon sa pakigrelasyon sa Ginoo, nga kaning mga tawhana moabot ang adlaw nga sila na pod gamiton nga musanyaw bahin kang Jesus. Kinahanglan nga ang sentro sa panglantaw sa simbahan is to fulfill the Great Commission nga mao ang make disciples.